Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So alam ninyo, itong ginagawa nitong Bitiangco, literally, abay nag-aala audition na. Itong si Toby Tiangco para dito nga po sa senatorial slate ni Vice President Sara Duterte, dahil alam naman natin na itong si Sara Duterte abay nagdeklara na tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So itong si Sara Duterte abay naghahanap yan ng mga malalakas at posibleng magagamit niyang mga senador against nga po dito kay President Bongbong Marcos. And yes, itong ginagawa ni Toby is sobrang linaw. Malinaw pa sa bolang crystal clear na nag-o-audition. Itong si Toby Tiangco bilang senador ng mga DDS. And yes, 100% sure ako na balak mag-testify ni Toby Tiangco para iligtas itong si Vice President Sara Duterte. You know what? Yung kanyang opinion, mga minamahal, hindi po yan simpleng opinion or simpleng hinala. Ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga linya, ang kanyang mga pinapakitang direksyon ay paghahanda sa nalalapit na impeachment ni Vice President Sara Duterte bilang defender ni VP Sara. 'Di ba? Kahit yung sandigan niyang mga naratibo ay baluktot, kahit yung mga naratibo na ipapakita ni Toby Tiangco ay halata namang political tactics, abay syempre, para magmukha siyang mabango at malinis sa pang-amoy ng mga DDS, lahat yan ay gagawin niya. Syempre, that is what we call political survival. We all know na itong si Toby Tiangco ay naghahangad bilang Speaker of the House. At nung hindi na pagbigyan, ang dami ng hanash. Ang dami ng sinasabi. Ang dami ng paninira. Kung ayaw sa'yo ng tao, ayaw sa'yo. Huwag mong ipilit ang sarili mo, 'di ba? Sa posisyon na ayaw naman sa'yo. Eh ano naman, kung naging speaker itong si former Speaker Martin Romualdez. 'Di ba, mga minamahal? Eh kung tumutulong naman, hindi aksidente ang mga pahayag ni Toby Tiangco. Consistent yung kanyang linya. Which is yan nga po yung tinatawag nating politically motivated. Like parang pinapalabas niya na yes, itong si Sara Duterte is one of the victim. Parang pinapakita niya na si Sara Duterte ang totoong biktima dito. Parang inaatake ng mga mambabatas itong si Sara Duterte. Parang gusto niyang pahinain. 'Di ba? Parang gusto niyang ipakita na sobrang hina ng proseso. Oo, magte-testify itong si Toby Tiangco na, nagkaroon ng bayaran dyan para bumoto ng impeachment. Parang ganun, mga minamahal. Which is yan po yung eksaktong training. 'Di ba? Na gusto ni Sara Duterte para buuin ang kanyang narrative na siya ay pinupolitika at inahaarang ang kanyang pagtakbo sa presidential race sa 2028. Yan nga yung sinasabi ko sa inyong political strategy. Yung mga ganyang klaseng mensahe, yung ganyang mga klaseng opinion, yan po ay tinatawag na positioning. Nililinya na nila ang kanilang mga sarili, binibilang na nila ang kanilang mga salita, kinakalculate na nila ang kanilang mga sasabihin, ang kanilang mga galaw. Kasi bilang isang mambabatas, mga minamahal, and bilang isang future ally ni Vice President Sara Duterte na gustong makakuha sa linya, sa slot ng pagiging presidente, talagang kailangan niyang maghimudpwet dito kay Sara Duterte para mapansin siya. At ang pagtatanggol kay Sara Duterte ay isang investment. Isang investment. Tandaan ninyo, mga minamahal, isang investment para mapansin ni Sara Duterte. Smoke screen niya lang talaga yan, yung mga testimonya niya, mga minamahal. Yung planong pagtestigo niya, yung planong maglalabas siya ng katotohanan, 'di ba, para baguhin yung usapan. That is what we call smoke screen. Kumbaga sa war on drugs, smoke screen lang nila yung mahal nila ang mga kapwa Pilipino. Smoke screen lang nila na yung war on drugs ay talagang nakakatulong, which is not.
Yung totoo ay maraming pinapatay. Alam niyo yung smoke screen, pinapakita lang talaga nila na effective, even it's not. 'Di ba? So instead sana, 'di ba, na pag-usapan niya mga palpak na proyekto mo Toby diyan sa Navotas. Kasi hindi mo naman gawain 'yan eh. Bilang isang kongresista, hindi mo gawain ang mambatikos. O yes, parte 'yan. Pero yung uunahin mo at gagawin mo na buhay ang pambabatikos sa national level, ibang klase na yan, Toby. Ang dami mong palpak na proyekto sa Navotas. Ang dami ngang mga pondo eh. 'Di ba na palpak na tinatanong namin kung saan na napunta, ano na yung nangyari, lalo na yung navigational gate na yan, napaulit-ulit na may phase 1, phase 2, phase 3, baka paabutin pa ng phase 10. Di ba paulit-ulit namin tinatanong yan pero wala kang sagot. Mas nag-focus ka sa national issue. I mean, sa issue ng mga presidente at vice-presidente. Bakit? Ba't ka nagpo-focus doon? Para mapansin. Right? Di ba mga minamahal? Ang dami mong problema na dapat unahin pero mas inuuna mo ang magpapansin kay Sara Duterte. Gets ninyo? Kasi parang ang gusto niyang mangyari, he is a savior. Diba? Siya yung magiging boses ng katotohanan. Kineme Eclavush. Diba? Kung hindi ka ba naman may something ka ba, Toby? Parang gusto niyang pagmukain na siya isang whistleblower. Parang siya yung pinaka-sentro ng magiging impeachment ni Sara Duterte na, yes, I'm willing to testify. Rock and roll to the rocking chair. Diba parang ganon? Yung feeling political spotlight, gusto niya magkaroon ng limelight. Gets din niya mga minamahal, gagawa ng sariling imahe para mapansin, 'di ba? Hindi ba dapat mas inuuna mo yung dekadang baha diyan sa Navotas? Hindi ba dapat mas inuuna mo yung problema mo diyan sa Navotas? Kasi ang daming problema, saan napunta ang pera? Nasaan ang resulta? Napaka-consistent mo, pumapaldo ka ba dyan sa kakasip-sip mo kay Sara Duterte? Eh yung breakdown nga ng mga project, ng mga obligation mo, yung mga pondo dyan, halos hindi mo nga may paliwanag ng maayos. Yung paulit-ulit mo na pork barrel insertion. Nakakaloka mga minamahal. Yung mga allocations mo, allocables mo. 'Di ba? Na hinalang tinatawag na insertion. Hindi mo nga maasikaso ng maayos, tapos mahilig ka pang makialam sa issue ng may issue. Yung ganyang pattern, mga minamahal, ay isa po yung indication ng sistemang pwedeng ginagatasan nila ang ating gobyerno. Gets ninyo? Diba? Ito talagang si Toby, oo. Lakas ng amats. Sumasama sa tay kami naman, o tai kami naman. Diba? Nakakaloka. Magkano kayang budget ni Toby? Tanong lang. Diyos ko. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.